Sa Pellington High School, kasagsagan ng isang basketball game. Habang may timeout, binigyan ng coach ng instructions ang kanyang star players na sina Mason, na kilala rin bilang Horse, at Dean kung paano nila masisigurong mananalo ang team. Nang mag-resume ang laro, nakapag-score si Mason ng ilang crucial points para sa kanilang team. Bigla niyang naramdaman na parang may nakatingin sa kanya. Tinawag ni Dean ang pangalan niya at doon siya natauhan mula sa kakaibang trance. Habang paubos na ang oras sa clock, umasa ang buong team kay Mason para sa final game winning shot. Nang tumira siya, nakita niya ang lalaking sunog ang katawan na dati na niyang nakita na parang inaabot siya. Pumasok sa ring ang bola at nag-swish sa net, sumabog sa lakas ang sigawan ng crowd at biglang naglaho ang burned man. Ilang sandali pagkatapos nito, nagmamadaling pumunta si Mason sa kanyang locker habang kinikilabutan ng balat niya nang buksan niya ito. Kinuha niya ang isang sinaunang bagay na tinatawag na Ancient N. Biglang lumitaw muli ang burned man at dahan-daang lumalapit sa kanya. Dahil sa matinding takot, kumuha si Mason ng kettlebell at malakas na dinurog ang N. Agad na tumigil ang mga yabag, maya-maya, lumapit ang kanyang mga teammates at binati siya dahil sa game-winning shot. Pagkaraan nito, pumasok si Mason sa shower, ang tahimik na sandaling iyon ay mabilis na nauwi sa horror. Sa pagkakataong ito, sinunog siya ng misteryosong figure hanggang sa magliyab ang kanyang katawan. Walang magawa si Dean kundi panoorin ng may matinding shock habang nasusunog ang kanyang best friend hanggang sa tuluyang bumagsak sa sahig. Pagkalipas ng 6 months, lumipat si Chris sa bayan ng Pellington mula Chicago matapos mamatay ang kanyang ama sa isang tragic car accident. Dahil dito, tumira siya kasama ang kanyang uncle at ang pinsan niyang si Ray. Habang nasa biyahe papasok sa bayan, napansin niya ang isang napakalaking steel factory kung saan nagtatrabaho si Ray tuwing weekends, at may simbahan din na malapit dito. Makalipas ang halos 1 hour, dumating siya sa bahay. Masiglang sinalubong siya ni Ray at bahagya siyang nagulat. Nag-alok si Ray na tulungan siyang mag-unpack, at nang makita niya ang mga vinyl records ni Chris, tinukso niya ito dahil parang old-fashioned daw. Ilang sandali pa, pinaalalahanan niya si Chris na maghanda para sa first day nito sa Pellington High School. Pagdating sa school, naglakad sila sa hallway habang napapatingin ang mga estudyante kay Chris. Ipinakita ni Ray ang iba't ibang popular clique sa school at nagsimula siya sa grupo ni Grace. Pero napunta ang atensyon ni Chris sa tahimik na kaibigan ni Grace na ipinakilala ni Ray bilang si Ellie. Dahil curious siya, nagtanong si Chris kung sino si Horse. Ipinaliwanag ni Ray na iyon ang nickname ni Mason, isang estudyante na kamakailan lang daw namatay dahil sa flu. Sa sandaling iyon, lumapit ang mga kaibigan ni Mason na sina Dean at Tanner kay Chris at sinabi na hindi niya pwedeng gamitin ang locker. Ipinaliwanag ni Chris na iyon ang locker na naka-assign sa kanya. Nakialam si Grace at sinabihan si Dean na huwag gumawa ng eksena. Para mapansin ni Grace, pinuri ni Ray ang buhok nito. Ngumiti si Grace at nagtanong tungkol kay Chris, at sinabi ni Ray na pinsan niya ito. Ngumisi si Dean at tinanong kung si Chris ba ang new girl. Pagkatapos ay nagbanggit siya ng rumor na kakalabas lang daw ni Chris mula sa rehab at siya pa raw ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Dahil sa sobrang inis, sinipa siya ni Chris sa pagitan ng mga binti. Sa kasamaang palad, nahuli ng kanilang history teacher na si Mr. Craven ang gulong nangyari at binigyan silang 4 ng detention. Ipinaglaban naman ni Ellie na walang ginawang mali si Chris. Pagkatapos ng nangyari, sinabi ni Mr. Craven na nakita niya ang lahat ng nangyari at dahil doon ay binigyan din niya ng detention si Ellie dahil sa pagsisinungaling. Ilang sandali pa ay tumunog ang bell, humingi ng paumanhin si Ellie para sa ugali ni Dean at nag-alok siyang tumulong kay Chris, pero tinanggihan iyon ni Chris. Habang nasa locker siya, napansin ni Chris ang isang ancient looking na urn sa loob nito. Dahil curious siya, kinuha niya ito at binuksan. Sa loob ay may nakita siyang whistle na may ukit na hugis skull. Itinaas niya ito sa kanyang labi at sinubok ang hipan, pero biglang tumunog muli ang bell kaya agad siyang pumunta sa detention. Pagpasok niya sa silid ay sinabi ni Mr. Craven na buti naman at sumama siya sa kanila at tinawag pa siya sa buong pangalan niyang Chrysanthemum. Napangisi si Dean nang marinig ang buong pangalan niya. Habang inilalapag ni Chris ang kanyang bag, nahulog ang whistle at kumalanseng sa mesa. Agad na nagtanong si Dean kay Mr. Craven kung pinapayagan ba ng school ang mga drug pipes sa campus. Mabilis na nilinaw ni Chris na hindi iyon pipe, ipinapunta siya ni Craven sa harap at pinahawak sa kanya ang whistle, at ipinaliwanag ni Chris na nakita niya lamang iyon sa loob ng kanyang locker. Sinuri ito ni Craven ng mabuti at napansin niyang ang mga ukit ay parang kahawig ng early Mayan script o posibleng ibang sinaunang sulat.
Sinubukan niya itong i-translate at ipinaliwanag na ang salitang kaba ay nangangahulugang tumawag o magpatawag ng isang bagay. Pagkatapos ay nakita niya ang isa pang salita na Pixen, pero hindi niya ito makilala. Mabilis itong tinipay ni Grace sa kanyang laptop at sinabi niyang ang ibig sabihin nito ay summon the dead. Nang kunin sana ni Chris ang whistle, mabilis itong hinayla ni Craven at sinabi na siya na ang magtatago nito dahil maaaring may historical value ito. Pagkatapos noon ay pinaaga na niya ang pagtatapos ng detention. Maya-maya ay inimbita ni Grace ang lahat sa kanyang bahay para sa isang pool party. Napansin ni Grace na panay ang tingin ni Re sa kanya kaya pabiro niyang tinanong kung may crush ba siya sa kanya. Tumango naman si Re, samantala, nalaman ni Mr. Craven na ang whistle ay maaaring nagkakahalaga ng humigit kumulang $35,000. Para masigurong maayos ang kondisyon nito, hinaypan niya ang whistle. Nang makita niyang gumagana ito, minarkahan niya ito bilang nasa good condition. Sa labas ng school, sinabi ni Re kay Chris na wala talagang karapatan si Dean na banggitin ang tungkol sa kanyang ama. Binaliwala lang ito ni Chris at sinabing ayos lang siya. Ilang sandali pa ay naalala ni Re na naiwan niya ang kanyang comic book sa classroom kaya tumakbo siya pabalik para kunin ito. Nakita niyang palabas na ng silid si Mr. Craven, nang makitang wala ng tao, pumasok siya sa loob, kinuha ang kanyang comic, at napansin niyang nakabukas pa rin ang laptop ng teacher. Sa labas naman ng school, may lumapit na isang binata kay Chris at nagpakilala bilang si Noah, isang youth pastor mula sa street. Mark's Church na nasa kalsada lang malapit doon, tinanong niya si Chris kung naniniwala ba ito sa Diyos. Sinabi ni Chris na hindi siya masyadong interesado sa religion. Inimbitahan siya ni Noah na bisitahin ang kanyang church para makilala ang ibang tao at magkaroon ng magandang oras. Pagkatapos ay naglabas siya ng drugs at inalok iyon bilang welcome gift. Agad na namagitan si Re at sinabihan si Noah na lumayo kay Chris. Mahigpit namang sinabi ni Chris kay Noah na tumigil na siya. Kalmado namang sumagot si Noah at sinabi na may layunin ng Diyos para sa bawat tao at inaangkin niyang tinutulungan lamang niya ang mga nangangailangan. Ipinaliwanag ni Re na ang mga magulang ay nagpapadala ng kanilang mga anak sa church ni Noah, pero lihim itong nagbebenta ng drugs sa mga kabataan, at idinagdag pa niya na may isang bata na nag-overdose dahil dito noong 1 year ago. Kinagabihan, nag-browse si Mr. Craven ng mga vacation packages online. Ngunit nang buksan niya ang urn para tingnan ang whistle, napansin niyang nawawala na ito. Inisip ni Craven na baka may alam ang janitor na si Charlie tungkol sa nawawalang whistle kaya tinawag niya ito. Habang naglalakad siya sa hallway, napansin niya ang isang mapatla at mukhang may sakit na lalaki na nakatayo malapit sa kanya. Sinabihan niya ang lalaki na sarado na ang school at trespassing na siya. Biglang lumitaw si Charlie sa likod ni Craven at nagulat siya. Halatang kinakabahan pa rin, sinabi ni Craven na kailangan muna niyang humiga sandali. Pagkatapos ay sinabi ni Charlie na ligtas ang sikreto niya sa kanya. Nang maguluhan si Craven, gumawa si Charlie ng gesture na parang naninigarilyo. Bumalik si Craven sa kanyang classroom ngunit nakita niya na naghihintay doon ang parehong lalaking mukhang may sakit. Bigla na lang nagsimulang umubo ng malakas si Craven habang parang ibigay na ang kanyang mga baga. Ilang segundo lang ang lumipas at bumagsak siya sa sahig at namatay. Samantala, dumating sina Re at Chris sa bahay ni Grace para sa pool party. Ipinakita ni Re sa kanila ang whistle, nagbiro si Dean na tawagan na lang nila ang kanyang lolo, ngunit agad na sinabi ni Grace na hindi pa naman patay ang lolo niya. Napansin din ni Grace na nakatambay sa malapit ang kanyang nakababatang kapatid na si Timmy kaya mahigpit niya itong pinabalik sa kanyang kwarto. Habang sinusuri ang whistle, hinangaan ni Grace ang detalyadong disenyo nito at sinabi niyang napakaganda nito. Si Ellie naman, na part-time na nagtatrabaho sa ay tahimik na nagsabi na ang kamatayan ay hindi kailanman maganda. Hinamon ni Dean ang kanyang girlfriend na hipan ang whistle. Nilinaw ni Chris na ayaw niyang makisali sa kahit anong may kinalaman sa pagtawag sa mga patay. Maingat namang sinabi ni Ellie na hindi naman siya kailangang sumama kung ayaw niya. Sa huli, itinaas ni Grace ang whistle at hinaypan ito. Makalipas ang ilang 10 seconds, biglang nagtanong si Dean kung may naririnig din ba ang iba. Nagpaalam si Chris at nagsimulang umalis, ngunit pinigilan siya ni Ellie at inimbitahan sa local harvest festival kinabukasan. Sandaling nag-alangan si Chris bago siyang umiti, sa sandaling iyon, nagmamadaling lumabas si Re at inihagis kay Ellie ang pouch ng kanyang diabetic insulin. Nagpasalamat si Ellie at ipinaliwanag kay Chris na late na siya para sa hospital shift niya. Bago siya umalis, sinabi niyang i-text na lang siya ni Chris tungkol sa festival at kunin na lang ang number niya kay Re. Pagkatapos nito,
Tinanong ni Chris si Re kung straight ba si Ellie. Napakibit-balikat si Re at inamin na hindi niya alam. Kinagabihan, nakahiga si Chris sa kanyang kama habang nagtatype ng text para kay Ellie. Binura niya ito, sinulat muli, at binura na naman, habang nakatitig siya sa kanyang phone, bigla niyang naramdaman na parang may nakatingin sa kanya. Tumingin siya sa bintana at biglang nanigas sa takot. Biglang bumukas ang pinto nang walang katok at pumasok si Re na ikinagulat niya. Doon niya napansin nang may matinding kaba na aksidente niyang nasend ang huling text na ginagawa niya. Natarante siya, pero pinakalma siya ni Re at siya na mismo ang nag-reply kay Ellie. Samantala, sa may pool, ginagawa ni Grace ang kanyang homework nang bigla siyang makarinig ng mahina na paghinga sa malapit. Inakala niyang ang nakababatang kapatid niya iyon kaya hindi niya pinansin sa una, ngunit nang magpatuloy ang tunog ay kinabahan siya. Dahil sa pag-aalala, lumabas siya ng pool upang tingnan kung ano ang pinagmumulan ng tunog. Bigla niyang narinig na parang may tumatakbo sa likod niya kaya mabilis siyang lumingon. Sa sandaling iyon, may kamay na marahang humawak sa kanyang pisngi. Agad siyang umikot at nakita niyang si Timmy pala iyon. Kalmado itong nagsabi na gusto siyang makausap ng kanilang ina. Kinabukasan, dumalo sina Re at Chris kasama ang iba sa school assembly. Tahimik na sinabi ni Ellie sa kanila na namatay si Mr. Craven noong nakaraang gabi dahil mayroon pala siyang stage 4 lung cancer, at ayon sa mga doktor ay parang milagro na nakakalakad pa siya noong nakaraang araw. Habang nakaupo sila, napansin ni Ellie ang isang hooded figure ilang upuan sa unahan nila na parang nangingisay. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya at tila binibigkas ang pangalan niya. Maya-maya ay ibinalik ni Grace ang whistle kay Chris at sinabi niyang ayaw na niya itong hawakan. Iminungkahi ni Chris na mas mabuting ibalik na lang nila ito sa pamilya ni Mason. Kaya pumunta sina Chris at Ellie sa bahay ni Mason. Habang nasa daan sila, napansin ni Ellie ang mga tato ni Chris at tinanong kung bakit niya iyon tinatago. Binaliwala lang ito ni Chris at sinabing personal iyon. Marahan namang nagtanong si Ellie kung paano siya nagdedesisyon kung ano ang ipapatato niya. Ipinaliwanag ni Chris na kailangan mo lang makahanap ng bagay na talagang mahal mo at handa kang hayaang mag-iwan ng marka sa iyong katawan habang buhay. Pagdating nila sa bahay, kumatok si Chris sa pinto at dahan-dahan itong bumukas na parang kusa. Pumasok sila sa loob, ilang sandali pa ay bumaba mula sa hagdan ang lola ni Mason na si Ivy. Mahina niyang sinabi na gusto niyang mamatay sa bahay na iyon, pero ipinaalam na raw ng bangko na hindi na iyon pag-aari niya. Dinala niya sina Chris at Ellie sa isang silid na puno ng kakaiba at occult artifacts na nanggaling pa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ipinaliwanag ni Ivy na kinukolekta niya ang mga iyon bilang memento mori, mga paalala tungkol sa kamatayan. Tinanong ni Chris kung kabilang ba sa koleksyon niya ang whistle at sinabi niyang nakita niya ito sa locker ni Mason. Umiling si Ivy at sinabi na hindi niya natagpuan ang whistle. Ang whistle daw ang nakahanap sa kanya, tulad ng nangyari sa kanyang anak at sa kanyang apo. Tinanong ni Chris kung ano ba talaga ang ginagawa ng whistle. Ipinaliwanag ni Ivy na ang pangalan nito ay Inkhoka, na ang ibig sabihin ay The Cry. Isa raw itong ninakaw na relic mula sa isang sinaunang grupo ng tao na matagal nang pinagnakawan. Sinabi ni Chris na ang pagkakatranslate nila sa mga ukit ay Summon the Dead. Marahang itinama siya ni Ivy at sinabi na Summon Your Death ang tunay na kahulugan. Ipinaliwanag niya na sa sandaling ipanganak ang isang tao, ipinapanganak din ang kanyang kamatayan kasabay niya. Mula sa araw na iyon, hinahanap na siya ng kamatayan. Kung ang isang tao ay nakatakdang mamatay sa edad na 90, aabutin ng 90 years bago siya matagpuan ng kamatayan. Ngunit kung maririnig niya ang sigaw ng whistle, ang tawag ng Inkhoka ang maggagabay sa kamatayan diretso sa kanya ng mas maaga kaysa sa itinakda ng kapalaran. Dahil sa kaba, tinanong ni Chris kung ano ang itsura ng kamatayan. Sumagot si Ivy na kamukha lang ito ng tao, dahil nagiging anyo ito ng kung ano sana ang magiging itsura mo sa iyong huling hininga. Napalunok si Chris at nagtanong kung ano ang mangyayari kung ayaw pang mamatay ng isang tao. Simple lang ang sagot ni Ivy na kung ganoon ay hindi sana siya ipinanganak. Paglabas nila, sinabi ni Ellie kay Chris na malakas ang gamot na iniinom ni Ivy at kakamatay lang ng apo niya kaya maaaring naapektuhan na ng matinding lungkot ang pag-iisip nito. Bilang isang future doctor, idinagdag pa ni Ellie na walang scientific basis ang sinasabi ni Ivy. Tumango si Chris at tinanong si Ellie kung sa tingin niya ay ginamit ni Mr. Craven ang whistle, tulad ng ginawa ni Mason, at naisip na baka naroon ang kanilang file sa hospital kung saan nagtatrabaho si Ellie. Ilang sandali pagkatapos, nasa medical records room ng hospital sina Chris at Ellie, at inamin ni Ellie na may bagay sa pagkamatay ni Mason na hindi niya maintindihan.
Ayon sa kwento, nasunog siya sa loob ng shower cubicle, at sinabing gas leak ang dahilan, pero sobrang sunog ng katawan niya kaya dental records pa ang ginamit para makilala siya. Biglang pumasok ang isang doktor sa room kaya dali-dali silang nagtatago sa likod ng shelf. Kinuha ni Chris ang dental record ni Mason at tinanong kung ilang taon siya nang mamatay. Sinabi ni Ellie na 17 siya, tiningnan ni Chris ang coroner's report at napansin na ang bone density at structural analysis ay para sa isang tao sa late 40s. Naalala niya ang sinabi ni Ivy na sa huling hininga mo, nagiging anyo ka ng kung ano sana ang magiging itsura mo sa huling sandali. Naisip ni Ellie na si Mason ay nakatakdang mamatay sa late 40s, pero dahil sa whistle, nauna ang kamatayan sa kanya, at ganun din ang nangyari kay Craven na nakatakdang mamatay sa lung cancer. Nang ma-realize ang panganib, dali-dali silang lumabas para babalaan ng iba. Sa Harvest Festival, napansin ni Resinoa na discreetly nag-aabot ng isang bagay kay Grace at agad siyang nakialam, sinasabing hindi niya kailangan iyon. Sinabi ni Grace na weed lang iyon at ipinilit ni Ren na itapon niya at sumama sa kanya para manalo siya ng teddy bear sa isa sa mga stalls, pero marahan siyang tinanggihan ni Grace at sinabi na may mas masayang tao siyang pasasayahin balang araw. Lumapit si Grace kay Dean at nag-propose ng laro na papasok siya sa High Valley Maze at si Dean ay maghihintay ng 2 minuto bago siya hanapin, at kung mahahanap siya bago niya tunogin ang bell sa gitna, siya ang panalo. Samantala, dumating sina Chris at Ellie sa festival at sinubukan ni Chris tawagan si Re, pero hindi siya sumasagot. Bago nila siya mahanap, lumitaw muli si Noah na nagtatangkang magbenta ng drugs. Pinanood ni Chris habang humahabol sa kanya, at nang maglabas si Noah ng kutsilyo, kinuha ni Chris ang kutsilyo at hiniling malaman tungkol sa batang namatay dahil sa drugs nito, ngunit iginiit ni Noah na wala siyang alam. Pinutol ni Chris ang ilong niya, na nag-iwan ng sugat. Sa loob ng maze, tumatakbo si Grace habang kinakabahan at natatawa ng paunti-unti habang may mga haunted figures na biglang sumusulpot para takutin siya. Kasunod siya, pumasok si Dean at ang kaibigan niya pagkatapos ng countdown. Habang mas malalim na sa maze, narinig ni Grace na may tumatawag sa kanyang pangalan at sa una inakala niyang si Dean iyon, ngunit pagliko niya sa isang sulok, nakita niya ang isang matandang babae na nakatayo sa unahan at nakatitig sa kanya, at marahan nitong tinawag muli ang pangalan niya kaya siya ay tumakbo. Paglabas niya sa maze, tinanong ni Chris si Re kung nasaan ang iba, at sinagot ni Re na sa maze siguro. Pagkatapos manalo si Grace ng teddy bear, sumama si Re sa kanila sa entrance ng maze at dali-dali silang pumasok. Si Grace ay mabilis na tumawag kay Dean, mahina at may takot na sinasabi na may sinusunod sa kanya na isang creepy na matandang babae. Nagtawanan si Dean at sinabi na bahagi lamang iyon ng haunted attraction, pero mas lumalala ang takot ni Grace. Nahulog ang kanyang phone at sumigaw siya sa takot. Dahil desperado, kinuha niya ang isang pala na malapit sa kanya at inihampas ito sa ulo ng matanda. Natamba ang babae sa gilid dahil sa tama, pero si Grace rin ay nahulog ng malakas at nagkirot. Agad niyang pinilit bumangon at hinawakan ang kanyang templo. Nakita niyang may dugo rin sa kamay niya, tulad ng sa matanda na tinamaan niya. Ilang sandali pagkatapos, bumangon muli ang matanda kaya tumakbo si Grace. Sa mas malalim na parte ng maze, paulit-ulit na tinawag ni Dean ang pangalan niya, pero walang sagot. Patuloy na tumakbo si Grace sa maze, desperadong tinatawagan si Dean. Nakakita siya ng makipot na siwang sa mga high bales at pinasok ito. Nang lumingon siya, nandoon ang matanda sa likod niya. Nilapitan siya at sinunggaban, pero nakalaya si Grace at nagpatuloy sa pagkatagilid. Sa wakas, nakita ni Grace ang bell sa gitna ng maze at hinayla ang sarili papunta rito. Ginamit niya ang huling lakas para patunugin ang bell at umalingaw-ngaw ang malakas na tunog sa buong maze. Si Dean, Chris, Ellie, at Re ay dali-daling tumakbo papunta sa tunog. Nang matapos, sinabi ni Dean na hindi pwedeng si Grace ang matanda, pero tinitigan siya ni Chris ng matatag at ipinaliwanag na si Grace ang matanda at nakatakdang mamatay sa katandaan. Siya ay 18 taong gulang, nagalit si Dean. Pinagpaalala ni Ellie na nang hipa ni Grace ang death whistle, nandoon silang lahat at tinawag nito ang kanilang kamatayan. Ramdam ni Chris ang pakiramdam ng pagmamasid sa kanila, at sinabi ni Ellie na nakita rin niya ito. Pero si Dean ay nag-scorn at ayaw maniwala, sinabi niyang uuwi siya at hihintayin ang tawag ni Grace. Pagkatapos ay sinisi ni Dean si Chris, na sinasabi na nagsimula ang lahat ng kakaibang pangyayari nang dumating siya sa bayan. Nakialam si Re at ipinaliwanag na si Dean ang nangudyok kay Grace na hipa ng whistle.
Sinabi ni Dean na dahil sa kanya namatay si Grace, itinulak ni Dean si Re sa sahig at malamig na sinabi na ang isang tulad niya ay hindi kailanman makakamit ang isang babae tulad ni Grace. Kinagabihan, nagsara ng kwarto si Dean at biglang napansin ang isang dagwang figure sa sulok. Natarante siya at pinindot ang switch ng ilaw, ngunit naglaho ang figure. Kumatok ang kanyang ama sa pinto, at sinabi ni Dean na panaginip lamang iyon, pero hindi kumbinsido ang ama. Tinanong siya kung muling uminom ng alak at pinaalalahanan na huwag uminom at magmaneho, dahil maaaring ikamatay niya iyon. Sa bahay ni Re, tinanong ni Chris si Ellie kung kumusta na si Re. Ipinaliwanag ni Ellie na si Grace ang childhood crush niya at nasasaktan siya. Pagkatapos ng tahimik na sandali, nagbahagi si Chris ng isang lihim na hindi niya nasabi sa iba. Isang taon na ang nakalipas, nag-overdose siya, nahanap siya ng kanyang ama na walang malay at dinala sa ospital. Sa daan, sumalpok ang kanilang sasakyan sa isang truck, at namatay ang ama niya. Siya ay nakaligtas, marahang humingi ng paumanhin si Ellie. Sinabi ni Chris na patuloy siyang nakikinig sa musika ng kanyang ama dahil nararamdaman niyang mas malapit siya rito. Inamin din niya na minsan ay naiisip niyang sana siya na lang ang namatay sa halip na ang kanyang ama. Lumapit si Ellie at hinalikan siya, nagulat si Chris, ngunit tumawa ng bahagya at sinabi na hindi siya kasing talino o kasing maayos ni Ellie. Ngumiti si Ellie at sinabi na pero siya ay chrysanthemum. Sa pagkakataong iyon, hinalikan na rin ni Chris si Ellie pabalik. Sa terrace, biglang nagkaroon ng vision si Re na siya ay dinudurog ng makina sa loob ng steel factory. Kinabukasan, bumisita ang tatlo kay Ivy, na nasa kanyang deathbed na. Sinabi ni Chris na nakuha na ng whistle ang buhay ng isa sa kanilang mga kaibigan at tinanong kung ano ang gusto nito. Ipinaliwanag ni Ivy na noong sinaunang panahon, nag-aalay ang mga sibilisasyon ng mga kaluluwa upang mapasaya ang kanilang mga Diyos ng kamatayan, at matagal nang kinukolekta ni Enchoka ang mga ito. Tinanong ni Ellie kung paano nila mapipigilan ito, at sinabi ni Ivy na hindi mapipigilan ang kamatayan at kapag ito ay tinawag, hindi ito titigil. Ngunit may isang paraan upang mabago ang takbo nito. Kapag malapit na ang kamatayan, kailangan nilang markahan ang dugo nila sa iba, bilang bagong alay kay Enchoka. Bigla, nakita ni Chris ang kanyang sariling kamatayan na nakatayo malapit. Sa kanyang huling hininga, bumulong si Ivy na ang kamatayan ay hindi pagpipilian, ngunit ang buhay ay. Pinag-isipan ni Re ang ideya ng sakripisyo, ngunit agad itong tinanggihan ni Chris at Ellie. Inamin ni Chris na nakita niya ang kanyang kamatayan, na parang mag-o-overdose siya sa hinaharap. Desperado, sinubukan ni Re muli silang kumbinsihin, ngunit nang muli silang tumanggi, nagalit siya at umalis. Samantala, nanunood si Dean ng balita tungkol sa Pellington Harvest Festival tragedy, at nalaman na nakuha ng mga awtoridad ang katawan ng isang hindi kilalang matandang babae. Pinaloob niya ang telebisyon, biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto, at nakita muli ang dagwang figure. Tumawag ang kanyang ama mula sa labas, tinatanong kung ayos siya, ngunit hindi sumagot si Dean. Sa halip, isinara niya ang pinto ng mahigpit, natatakot na papasok ang nilalang. Pamatak ang kanyang mga magulang sa pinto, sinasabing buksan ito, at nang mahawakan siya ng figure, bigla niyang naikot ang katawan ng matindi, parang nabangga sa mabilisang aksidente. Sa wakas, nabasag ng kanyang mga magulang ang pinto at sumigaw sa nakakatakot na tanawin. Pagkatapos, dumating sina Chris at Ellie sa bahay ni Re ngunit wala siya, kaya nagpa siya silang pumunta sa steel mill kung saan siya nagtatrabaho. Kasabay nito, pumasok si Re sa simbahan na may dalang baril at inutusan si Noah na sumama sa kanya. Nang tumunog ang kampana ng simbahan, nagalaw siya sandali, at sinunggaban ni Noah ang baril at sinubukang umapoy, pero wala na palalaman ang magazine. Samantala, ginamit ni Re ang pagkakataon at pinatayog si Noah hanggang sa mawalan ito ng malay. Sa steel mill, itinali ni Re si Noah sa isang upuan at sinabi na dito siya nakatakdang mamatay, kaya dito rin mamamatay si Noah. Hinati ni Re ang kanyang palad, naghahanda na markahan si Noah gamit ang kanyang dugo. Sa takot, tinanong ni Noah kung ito ba ay isang uri ng black magic. Naramdaman ni Re ang kilabot sa kanyang likod, alam niyang malapit na ang kanyang kamatayan. Habang papalapit siya para markahan si Noah gamit ang kanyang dugo, biglang pumasok sina Chris at Ellie, sumisigaw na huminto siya. Nang inag at desperado, pinilit ni Re ipaliwanag kung paano si Noah, isang mapanlinlang at mamamatay tao, ay nabubuhay habang sila ay nakatakdang mamatay. Sa huli, hindi niya magawa ang gagawin at mahina niyang bumulong na lahat ay kailangang mamatay minsan. Biglang may umilo sa isip ni Chris, sinabi niya na natagpuan niya ang paraan para makaligtas.
Bago niya maipaliwanag, nahuli at napunit ang mga kamay ni Rez sa isang hindi nakikitang makina at ilang segundo lang ay nawala siya. Umiyak si Chris habang niyayakap siya ni Ellie, at sa galit at determinasyon, ipinangako ni Chris na hindi niya hahayaang kunin ng kamatayan si Ellie. Ipinaliwanag niya ang kanyang plano, kailangan nilang linlangin ang kamatayan para akala nitong patay na sila, ngunit panandalian lang. Napansin ni Chris ang insulin na ginagamit ni Ellie para sa diabetes at tinanong kung sapat ito para patigilin ang puso ng ilang minuto. Sinabi ni Ellie na hindi sapat ang insulin para magdulot ng cardiac arrest, ngunit naisip niya ang isa pang paraan. Inutusan ni Chris si Ellie na dalhin ang mga gamit sa loob kapag handa na. Pumasok si Chris at hinarap ang kamatayan mismo, maya-maya, pumasok si Ellie at inihanda ang gamot. Habang inihahanda ni Chris ang ice bath at defibrillator, inalok niya si Ellie na siya muna ang i-inject, ngunit tumanggi si Ellie at sinabi na kailangan niyang tiyakin na mabubuhay siya. Ilang segundo lang, bumagsak si Chris, maingat na ibinaba ni Ellie siya sa ice water, inaasahan na mapanatili ang utak habang pinapatigil ang puso ng sapat para linlangin ang kamatayan. Samantala, muling nakagising si Noah, hinawakan ang baril at nag-ikot palabas. Sinimulan ni Ellie ang resuscitation, sinuri ang pulso, wala. Sinimulan ng compressions, wala pa rin, nanatiling walang dalaw si Chris. Narinig ni Ellie ang shutter na kumikiskis habang sinusubukang buksan ni Noah, nanginginig ang mga kamay niya, pero hindi siya huminto. Biglang nakita niya ang kanyang sariling kamatayan na nakatayo sa likod niya, nakatitig sa kanya. Sa parehong sandali, hinarap ni Chris ang kanyang sariling kamatayan at naglaban sila, ngunit pinigil siya ng figure. Naalala ni Chris ang sinabi ni Ivy na ang kamatayan ay hindi pagpipilian, ngunit ang buhay ay nasa kanya. Nakatutok siya sa tinig ni Ellie, mahina ngunit patuloy na tumatawag sa kanya. Sa tunay na mundo, pumasok si Noah at pumutok sa baril kay Ellie, nasagasaan siya ng bala at sumigaw, pero hindi siya huminto sa resuscitation kay Chris. Sa huli, bumalik sa buhay si Chris at nakita ang kamatayan ni Ellie. Inangat muli ni Noah ang baril, nagwawala at nagsabi na may plano ang Diyos para sa lahat, na siya lang ay tumutulong sa mga nangangailangan, at si Chris ay wala ng pag-asa. Ipinahayag niya na siya ay nilinis ng dugo ng kordero, ngunit biglang napansin niya ang isang namumulang at kaayla-hilakbot na figure sa harap niya. Natakot, pumutok siya ng walang direksyon at namatay. 3 buwan pagkatapos, opisyal na nagsimulang mag-date sina Ellie at Chris, mas matatag matapos ang lahat ng pinagdaanan nila. Samantala, isang freshman na si Asha ang bumukas ng locker at natagpuan ng isang sinaunang ng hapon. Sa school assembly, ipinakilala si Asha bilang bagong estudyanteng aawit ng national anthem sa kanyang violin. Lumapit siya sa mikropono, inangat ang whistle, at hinaypan ito.